Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 3,000 pamilya sa lungsod ng Lawag nagkumpirma ng interes upang tumira sa 4PH project sa Barangay Talingaan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. At danti 3,000 nga individual tilang ibaga iti interes na amang okupar ti housing project iti Barangay Talingaan, Lawag City, Kalpasan, alaki pinarma ti Memorandum of Agreement ni Mayor Michael Marcos Kion iti Department of Human Settlement and Urban Development babanti panangida ulo ni Secretary Rizalino Acuzar. Imon unan alaki pinarma ni Kion iti kapada amowa iti L Construction and Development Group Incorporated para iti panaki-implementar iti pambansang pabahay para sa Pilipino 104PH project. Tila sa proyekto kat may patakder ti patapulo kat inda mapasdag lima kad sa aran iti tunggal maysa iti garup 106,000 metriko kwadrado akalawa ti lote ti nasao nga barangay. Tila sa proyekto ket kabaulan na ang makaakomodar iti 4,600 pamilya. T4PH project kat maysa nga flagship project iti babaan ti administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya iti syudad ti Lawag ti maysa kadagiti kaunaan apakayuswatan ti nasoo proyekto. Manipod dito yung syudad ti Lawag. Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Club Innovation Program sa La Union umarangkada na. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Balaygi ng inyong ti Provincial Government of La Union no PGLU ti Club Innovation Program babani ti kaunaan as Club Innovation Summit 2023 anaangay ijay bawang La Union iti kalman Nobyembre 22. Adaan dayto iti tema nga sakalam sa sakahan, modernisasyon at inobasyon para sa masaganang La Union. Naitandudo iti aktibidad iti innovation resources iti Northern Luzon ken tarigagay dayto iti modernisasyon iti agrikultura babaan kadagiti eksperto manipod iti nagduduma a probinsya. Nakikaykay sa iti aktibidad ti Provincial Innovation Council wenno ti PIC, abukbuklan ti Department of Science and Technology wenno DOST, Department of Trade and Industry wenno DTI, Department of Information Communication and Technology wenno DICT, ken ti National Economic and Development Authority wenno NEDA. Kastamutan dagiti local government units wenno LGUs, farmers cooperatives and associations, ken dagiti estudyante ti agriculture related courses iti Don Mariano Marcos Memorial State University wenno DINSU. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Social Pension Program, beneficiary sa lungsod ng Borongan tatanggap ng ayudang pinansyal sa isinasagawang payout. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabot ng 2,215 ng mga senior citizen ng siyudad ng Borongan ng mga benepisyaryo ng Social Pension Program ng Gobyerno Nasyonal at doon nakatalaan kumarawat in ayuda pinansyal ang hindu dumara nga payout ang lokal nga pamunuan ng siyudad yan nga simana nagintikangan ng Martes, Nobyembre 21. Makarawat in 3,000 pesos ng ayuda pinansyal ang nasabi ng mga senior citizen natun social pension parang ikaduha nga semestre hanto 2023 o parang mga bulan ng Hulyo nga dahan
Disyembre yan nga tuig. Pagbubuhaton aton payout sa pito nga mga lugaran syudad aber maiharani hanasabi nga mga senior citizen atong pagduhol hanasabi nga ayuda pinansyal. Mananong duman nga nasabi nga mga senior citizen han syudad atong kinarawat-liwat han ira social pension para first semester han tuig 2023 han naglabay nga bulan han Hulyo. Tika nga syudad han Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, 100 himatagnons naabot ng mental health, psychosocial support at suicide advocacy program ng pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ria Mikate mula sa Sogod. Ubay-ubay nga mga lumulupyo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang naabot sa mental health, psychosocial support ug suicide advocacy program sa gobyerno niadtong Miyerkules, Nobyembre 22. Ubos sa pagpaguda sa Provincial Health Services Office sa probinsya sa Southern Leyte, mukabat sa usa ka gatos ka individual nga gilangkuban sa mga tinun-an sa Tambes National High School ug mga lumulupyo sa Barangay Hibangan ang nakabaton og kaalam pahid sa nagkadayang impormasyong panglawas. Lakip ni ini ang mental health, stress, depression uban pang isyu kabahin sa health ingon man ang mga pamaagi sa pagtubag ni ini apil na mga kaso sa pang-abuso o pagtubok o pagpakamatay. Gawa sa Health Talks na sayran usab sa mga partisipante ang nagkadayang skills development program o services sa TESDA nga mahimong ma-avail. Ang ayan masayran nga nagmalampuso na ang maong kalihukan pinaagi usab sa suporta nga gihatag sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Bantay presyo monitoring system sa Northern Mindanao, mas pinaigting ng Department of Agriculture Region 10. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Gipahigayon karong bago sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpalambo silang price monitoring dinhi sa rehiyon pinagi silang year-end assessment alang sa data contributors sa Bantay Presyo Monitoring System dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dakong tabang ang assessment sa mga data contributors sa Tibok Region 10 sa ilang submission sa price data, ingon man ang pag-share sa best practices sa increased responsiveness aron nga mapalambo ang data collection o reporting. Magsilbi usab kini nga giya sa mga administrator sa Bantay Presyo Monitoring System alang sa kasaligan o responsive implementation sa programa dinhi sa Northern Mindanao. Adunay 11 ka mga merkado publiko sa lalawigan sa Bukidnon, Lanao del Norte ug Misamis Oriental ang gihatagan og mga rekomendasyon ug suhestyon aron nga mapalambo ang mga concerned issues. Samtang tulo ka nag-unang performing data contributors sa Bantay Presyo Monitoring Service ang gi-recognize sa local government units sa Osamis City sa Misamis Occidental, San Fernando sa Bukidnon ug Hingog City sa Misamis Oriental. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga tuloy-tuloy ang pamamahagi ng cash grant sa mga senior citizen. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Shirley Espino.
Continua el dalida de cash incentive para na mga senior citizen, partikular yan na mga octogenarian inonagenarian na syudad de Zamboanga, estaba na gobyerno lokal. Total de 122 mga senior bajo na Santa Maria District, el recibí cash incentive durante el payout ayer. Na total numero 98 octogenarian o mga 80 mas edad el recibí 10,000 de peso kada uno, mientras 24 mga nonagenarian o 90 años el edad ya recibí también 20,000 de peso kada uno. El dalida de ayuda pinansyal na mga senior o de edad na syudad amo baho na un ordinansa 539 o conocido como el octogenarian and nonagenarian benefits for senior citizens of Zamboanga City. Desde aquí na syudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, mga bagong halal na sangguniang kabataan chairperson sa Misamis Occidental sumailalim sa mandatory training. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mipailalam sa Sangguniang Kabataan Mandatory Training 2023 ang kapinupat kagatos kabagong napiling Sangguniang Kabataan Chairpersons gikan sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Ipahigayon kini niadtong Nobyembre 17 hangtod 20 ning tuiga sa Tangub City Global College sa nasangpit nga probinsya. Ipangunahan kini sa lokal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ug sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang maong mandatory training nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa SK officials kalabot sa local governance, planning and budgeting ug Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Sa mensahe ni Misamis Occidental Provincial Governor Henry Waminal, kini aron makabot ang tumong nga mahimong malinawon, malambuon ug malipayon ang kinabuhi sa katawhan sa Misamis Occidental. Gipahayag usab ni DILG Misamis Occidental Provincial Director ug Training Director Pablo Benitez Jr. nga kinahanglan masabtan sa mga opisyal sa SK ang Code of Conduct ug Ethical Standards sa Good Governance nga ilang maapod-apod sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.